Hindi namin sinasamba, ginagalang lang namin. Nakausap ko yung pari sa Guagua. Ganun ba? Ginagalang mo, eto, tanong ko sa'yo. Yung magulang mo, ginagalang mo. Oo, kaya nga, nilalagay ko yung retrato ng nanay ko dun sa sala o sa kwarto ko. O, di, ginagalang mo. Okay, tama yon, galang ang magulang. Pati retrato, ginagalang mo na. O, sige, okay ako dyan. Tanong ko sa'yo, yung retrato ng nanay mo, nilalagay mong bulaklak? Naglalagay ka ng kandila? Lumuluhod ka sa retrato ng nanay mo, saka ka nananalangin at nagkukuros-kuros? Yun ba maggalang? Sobra na yun eh. Pagsamba na nga yun eh. Yung pagluhod, pagsamba yun. Ginagalang mo lang, di mo naman nilalagyan ng kandila retrato ng tatay mo eh. Lalagyan mo, sampagita araw-araw, pisong sampagita, tapos kandila, 2. Tapos luluhod ka at mananalangin ka. Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Yung mga palusot ninyo, katarantaduhan niyang palusot na yan. Hindi raw nila. Tinan mo lalapit ka lang dun sa kahoy na yun na nakalagay sa harap eh. Maglalakad ka pa ng paluhod. Pati nanay ko, nabiktima nitong mga ito eh. Nung araw, nanay ko, deboto sa baklaran eh. Kaya alam ko, pinapakita sa akin na nanay ko yung tuhod niya. May kalyo tuhod na nanay ko. Tuwing Miyerkules, naglalakad siya mula sa pagpasok dun sa patio ng simbahan ha. Hindi pa sa loob, dun sa patio, maglalakad na siya ng paluhod papunta sa altar. Ganon kamanang na Katoliko nanay ko. Pero para sabihin nyo sa akin, hindi pa yan act of worship. Worship nga yan eh. Sinasamba nyo nga, bawal lang Diyos yan. Huwag mong yuyukuran. Yumukod ka pa lang, bawal na eh. Ang totoo, gumawa ka pa lang, bawal na nga eh. Sasabihin mo, ba't si Moises? Pinagawa yon, hindi para sambahin. Ikaw, sinabihan ka ba, gumawa ka rin dahil gumawa si Moises eh. Walang ganyan sa Biblia. Tabi sa 5:8 ng Deuteronomio, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Gumawa, bawal nga eh. Tapos, sa 9, huwag mong yuyukuran sila, huwag kang magpapatira pa, huwag kang luluhod. Thou shalt not bow down thyself unto them. Bawal po yan, mga kapatid. Kaya, kapatid na Ami, ang tanong niya, nagkakasala ba raw siya pagka tumigil siya sa pagsisimba sa Katoliko? It is for your betterment. Sa ikabubuti mo na humiwalay ka na sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Humiwalay ka na doon. Kasi dalawa naman lang, you have to take the stand. Dalawa lang yan eh. It's either naniniwala ka sa Diyos o hindi. Pag naniniwala ka sa Diyos, hindi ka luluhod sa Diyos-Diyusan. Parang yung sinabi ni Presidente Bush. Dalawa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kung naniniwala ka sa Diyos, di ka luluhod sa mga ginawa ng kamay. Pag lumuhod ka sa ginawa ng kamay, hindi ka naniniwala sa Diyos. Pakinggan nyo si President Bush ng Amerika. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Kita nyo? Ano ka ba? Amerikano ka ba? Sa panig ka ba ng gobyerno? O papanig ka sa ISIS? Yung mga ISIS na pinapatay ang mga Kristiyano. Papanig ka ba sa kanila? It's either you are with us or you are against us. Ang sabi ni Presidente Bush. Totoo yun eh. Totoo yun. Sabi ni Kristo kasi ganun din eh. Ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sabi ng Panginoong Jesus. Pag ang ginagawa mo, kalaban ang sinasabi ni Kristo, you're an enemy of Christ. You're an antichrist. 9:40 ng Marcos, kapatid na Daniel. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin.
Ang hindi laban kay Kristo, kasama ni Kristo. Paano kung kasama ni Kristo yan, nakaluhod ka sa Diyos-Diyusan? Nakaluhod ka sa simento, kahoy, bato. O yan, yan naman kapatid. Kaya pag nagsisimba ka sa Katoliko, tiyak na tiyak pinagkakasala ka ng pari mo. Pinapaluhod ka eh. Ang totoo nga sa doktrina Katolika, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan eh. O eto, tutulan nyo mga pare, kung may nakikinig na pare. Bagay, wala naman kayong pakialam sa Biblia. At wala rin kayong pakialam sa inyong mga miyembro eh. Ito ang sabi ng Katisismong Katoliko na ginawa ni Luis de Amisquita, paring Katoliko. Basahin natin, kapatid na Daniel. Sabi niya po, sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kita nyo, pagbangon mo pa lang sa banig, pinagkakasala ka ng mga pare. Lumuhod ka na agad sa isang krus o sa isang banal na larawan. Bawal nga lumuhod yan eh. Bawal yan. Kahit ano pang pangangatwiran ang gawin nyo, sasagupain ko lahat ng katwiran ng mga leader Katoliko. Kagaya lang ginawa ko sa St. Peter's Man Society. Di ba? Kaya nga galit na galit sa akin yung grupo na yan eh. Kung ano-anong paninira sinasabi. Hindi sila kasi makaabante doon kay Manolo Pabis eh. Meron kaming programa sa DCWB, kung sa GMA7 nung araw, Manolo and his genius family. Yung genius doon, ang kahulugan doon, God's eternal news in universal salvation. Parang kinoin word niya, lumabas, genius. God's eternal news in universal salvation. Genius. Iba-ibang pastorado, Iglesia ni Manalo, mga ano ng pare, mga St. Peter's Society, mga depensor ni Manalo, depensor ng Katoliko, etc., etc. Sa loob ng halos 20 taon ko ron, 20 taon ba? Hindi ko na natatandaan. Ayan ang mga kasamahan ko. Meron diyang Katoliko, Sabadista, Saksi ni Jehovah, kung sino-sino. May Baha'i Faith. May kung ano-ano. Diyan ko napagkikita lahat ng reliyon eh. Lahat ng pastor. Pati yung mga abroad na kakarating. Alam ko na lahat ang doktrina ng mga reliyon eh. Para ako naman open eh. Open naman ako sa lahat eh. Hindi naman ako nagyayabang ng yabang lang. Pag sinabi ko sa inyo, bawal sa Biblia at babasahin ko talaga, bawal yan. Kapatid na Ami, mag-ingat ka nang bumalik doon. Utos ng Diyos yun, lumabas ka nga ron eh. E di nakakatupad ka sa utos ng Diyos. Humiwalay kayo sa Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos. Magsialis kayo sa kanila. Basahin natin ang 2 Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kapatid, utos ng Diyos yan eh. Umalis ka sa Diyos-Diyusan, sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng Diyos, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Meron ba? Wala. Sapagkat tayo, yung mga Kristiyano, tayo'y templo ng Diyos, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. I will dwell with them. I will walk in them. I shall be their God, and they shall be my people. Ang sabi, wherefore, come out from among them. Umalis kayo sa Diyos-Diyusan, mga kababayang Pilipino. Umalis tayo sa Diyos-Diyusan. Layuan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. Utos yan ng Biblia. Yung ginawa ng kamay. Alam niyo yung Diyos-Diyusan,
Sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyusan eh. 115:4, 8 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Tamo? Oo, Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakarinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? Meron kang bibig, hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Na may paa, kung ano-ano yung sinabi na yon, ano? Yun ang maituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Basahin natin ang 2:18 ng Habakuk. anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Amo, pipi yan eh. Meron ka ba narinig nagsalita na yung mga Diyos-Diyusan na yan? Pipi yan, may bibig, di nagsasalita. May mata, di nakakakita. May kamay, di nakakatangan. May paa, hindi nakakalakad. Kaya para yan mahanginan man lang at huwag inaamag. Anong gagawin mo? Papasanin mo. Tapos kukumbida ka ng musiko. No? Magbabayad ka ng mga artista. Minsan sa isang taon, papasanin yan, ilalabas. Kasi kailangang pasanin sapagkat hindi makalakad, sabi ni Jeremias. Kita nyo, 15. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Pa ba maliwanag yan, mga kababayang Katoliko? Diyos-Diyusan talaga yung inyong pasan-pasan na yan. Ang katunayang hindi tunay na Diyos yan, pag nadisgrasya, hindi nga maisalba yung sarili niya. Pakipanoorin nyo ito. Kita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang eh. Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talaga may milagro ngayon. Ngayon maraming milagro si Satanas magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahon na to sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo ug mga bakakong manalagna ug magpakita ug dakong mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo, manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin, yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos,